ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sumugod na nga itong si Vanessa sa venue kung saan nagaganap ang programa nga ng mga ka-sisterhood nitong si Madam Sylvia. At dito naririto rin itong si Angel. Kinakabahan siya dahil nabasa niya na nga ang text ni Marco at itong si Vanessa. Kaya galit na ang loob nitong si Angel dahil pinagkakaisahan umano siya. Kaya hindi siya papayag na maisahan umano siya nitong si Vanessa. Samantalang dito na nga ngayon walang takas itong si Angel dahil pinagsalita na nga siya nitong si Madam Sylvia sa harap ng mga kasamahan nilang madre at doon ay laking pasasalamat umano nitong si Madam Sylvia dahil si Angel umano ang nagligtas sa buhay niya. Subalit maya-maya pa ay nagkaaberya na ang mikropono at nagtataka ang lahat kung bakit maingay at maugong. Tinanong nga nitong si Madam Sylvia kung ano ang nangyayari. Sinabi nga ngayon ng naturang host na iisa lang umano ang kanilang mikropono kaya dito na lumantad si Angel. Sinabi nga nitong si Vanessa, natatanggapin pa kaya siya sa impyerno kung malalaman ng lahat ang totoong kulay ni Angel? Dahil isa umanong impostor si Angel, mapagpanggap. Kaya naman dito na inilahad-lahat nitong si Vanessa ang kanyang mga nalalaman. Litong-lito si Madam Sylvia. Subalit mahinahon nga itong ipinaliwanag ni Vanessa. Hindi nga raw sila magkapatid at ang DNA test na ipinapakita niya ngayon ay kuhang-kuha umano mula sa kanyang pag-iimbestiga. Hindi nga raw sila nagmatch nitong si Angel at hindi rin Angel ang tunay niyang pagkakakilanlan. Siya umano si Kiara Aquino. Subalit hindi nga ito inaamin ni Angel. Patuloy pa rin ang kanyang pagbabalat kayo at ni isa doon ay wala siyang inaamin. Nagpapanggap umanong baliw itong si Vanessa. At bakit umano paniniwalaan ang isang may sira sa pag-iisip? Kaya naman itong si Madam Sylvia ay nagtatanong kay Angel kung totoo ba ang lahat ng mga sinasabi ni Vanessa. Patuloy pa rin ang pagtanggi ni Angel at hindi niya nga raw itong magagawa. Kaya naman sa pagkakataong ito ay rinig na ni Mikay ang pag-aaway mula sa labas. Agad siyang kinuha ng kanyang tita Lexi at sinabing huwag umano itong lalabas dahil magulo. Kaya naman nag-aalala tuloy itong si Mikay para sa kanyang tita Angel. Sinabi nitong si Lexi na huwag na umanong tatawag-tawagin ni Mikay na tita Angel dahil hindi nga raw ito ang tunay niyang tita. Mapagbalat kayo umano ito at hindi siya kadugo. Kaya naman itong si Mikay ay walang nagawa kundi manatili sa loob. Subalit nag-aalala ang batang ito para sa kaligtasan ng kanyang tita Angel. Samantalang hindi naglaon ay dito na nga lumabas ang tunay na kulay ni Angel. Nagbasag na siya at nasunog na rin ang mga iilang cover ng lamesa. Kaya naman agad niyang kinuha ang kutsilyo at winasiwas ito sa kawalan. Sabay sabing wala umanong hahawak sa kanya, walang susunod. At dito na nga pinili ni Angel na tumakas. Kinuha niya rin ang sasakyan ng isa sa mga bisita ni Madam Sylvia at nagpakalayo-layo na ito. Kaya naman matapos iyon ay galit na galit nga si Angel habang itong si Vanessa. Kinaumagahan ay pumunta nga ito kay Mr. Guillermo dahil kinakailangan umano siyang kausapin ito. Dito na nalaman nitong si Vanessa na si Angel pala talaga ang sumaksa kay Mr. Guillermo. At dito na sinabi ni Vanessa kung may naaalala pa ba ito si Mr. Guillermo tungkol sa kanyang tunay na kapatid. Ngunit sambit nitong si Mr. Guillermo na ang alam niya ay tumitext pa rin ito sa kanila subalit hindi na ito nagpapakita. Malamang umano ay nagtatago lang ang kapatid ni Vanessa. Kaya naman may naisip itong si Vanessa para lumantad na ang kanyang kapatid dahil alam din itong si Vanessa
gaano katuso itong si Angel. Kaya naman bigla ngang may kumonta kay Vanessa matapos niyang i-impose ang kanyang numero. Dito na nakausap ni Vanessa ang isang Angel umano Sanggalang. Kapatid umano siya ni Vanessa Sanggalang. Ngunit ang hindi alam din nitong si Vanessa ay niloloko lang pala siya nitong si Angel. Kaya sa pagkakataong ito ay dito na nga ngayon aalamin ni Vanessa kung totoo nga ba na kapatid niya ang tumawag sa kanya. Nag-aalala man itong si Marco na baka dito na naman siya pagkaisahan ni Angel. Subalit anya pa nitong si Vanessa na hindi naman siya pupunta roon ng basta-basta lang. Sisiguraduhin niya rin nakakagat sa pain itong si Angel. Kaya naman nang pinuntahan na nga nitong si Vanessa ang naturang lugar ay doon nga agad bumungad sa kanyang harapan ang kotseng napakalakas kong magpaharurot. At ito na nga si Angel. Binangga nga ito ni Angel ang sasakyan ni Vanessa. Kaya mabilis pa sa alas 4 kung bumaba itong si Vanessa at nagtago. Samantalang nagkukubli naman itong si Angel dahil baka may mga pulis rin kasama itong si Vanessa. Subalit sa paglabas nga nitong si Vanessa sa kanyang pinagtataguan ay dito rin lumabas si Angel. Kinakailangan umano nilang magtuos dahil hindi pa tapos ang laban. Hindi umano mapapalampas ni Vanessa ang lahat ng ginawa nito sa kanyang pamilya at ang pagpatay nga umano sa kanyang anak na si Luigi. Nalaman lahat ni Vanessa dahil inamin na rin ito ni Angel dahil isa umanong uto-uto itong si Vanessa. Kaya naman hindi na magtataka si Angel kung bakit ngayon ay pumunta na naman daw umano si Vanessa sa kanilang pinag-usapan. Subalit dito na rin kaya malalaman ni Vanessa ang kanyang tunay na kapatid dahil hindi rin sigurado na baka nagpapanggap lang naman itong si Angel at kung ano-ano na naman ang pumapasok sa kukote nito tulad ng sinasabi niyang si Kiara na kung saan siya lang mismo ang kumakausap sa isang multo na tulad din kaya ito ng mga pinaslang ni Angel itong si Angel na kapatid ni Vanessa. Kaya naman yan ang ating pakakaabangan kung totoo nga bang buhay pa ang kapatid ni Vanessa o isa na lamang itong hallucination ni Angel na para kahit kapanaano ay may kausap nga siya.